Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, isa na naman pong liham kasaysayan ang ating bibigyang buhay sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ninyong aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Robert dito sa ating dulang. Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang. Tawagin nyo na naman ako sa pangalang Robert. Nais ko rin po ibahagi ang aking karanasan sa pag-ibig. Ganito po sisimulan ang lahat. Weng, anak, gaya ng sinasabi ko sa iyo, kailangan na pagtuunan mo ng pansin ang iyong pag-aaral. Alam mo naman na nag-abroad ang daddy mo para sa atin. Opo, Mami. Huwag po kayong mag-alala. Susundin ko ang mga bili ninyo para naman hindi magalit ang daddy. Ang isipin mo, diniis ng daddy mo ang lumayo para magtrabaho sa abroad at mabigyan tayo ng ginhawang buhay. Kaya lahat ng gusto mo ay nabibili mo at nag-aaral ka pa sa pribadong universidad. Oo nga po eh. Maswerte po ako. Nagkaroon ako ng mga magulang na katulad ninyo ni daddy. Nagsisikap si daddy at kayo naman ay may kantina na inaasikaso. Oo naman, para hindi ako mainip dito sa bahay. Mabuti yung may ginagawa ako para makatulong din ako sa daddy mo. Pero Mami, ang dami ninyong suki. Lagi na lang nauubos ang mga nilulutong ulam at mga gulay. Oo, Weng. Siyempre, mura't malinis at saka maluwang ang lugar na pagkakainan. Kaya maginhawa ang mga kumakain. Isa pa, Mami, dapat mabait ang mga tauhan ninyo para marami kayong mga suki doon. Ay, siyempre naman, iha. Oh, anong oras ba ang pasok mo? Baka matrasado ka pa. Ako na ang pupunta doon sa palengke para bumili ng ibang kailangan sa pagluluto. Oh, heto palang allowance mo, iha. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, ha? Para maayos ang iyong pag-aaral. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Alis na ako para hindi ako trasado sa pagpasok ko sa opisina. Siguro, ang dami na lang naghihintay para magbayad. Ay, nako, Robert, anak. Mabuti na lang at hindi ka pa umaalis. Oh, bakit po, tay? May sasabihin ho ba kayo sa akin? Sige na, para makalis na ako. Kung kasi, anak, kaya kita nilapitan dahil hihingi sana ako ng pera mo dyan. Pambili ko lang. Alam ko na. Kung ano ang bibilin nyo, tay. Sigurado ako, alak na naman yan, hindi ba? May alam mo agad, anak. Para kang bang huhula, nakuha mo. Bisado ko na ang ugali nyo, itay. Basta humingi kayo ng pera, ay nako, diretso sanda ni Aling Isga. At bibili kayo ng alak. Ay, sige na, anak. Bigyan mo na ako. Para hindi na makita ng inay mo. Alam mo naman yun. Siguradong siya mo na naman ang maririnig ko sa kanya. Ito, itay. Sana huwag naman kayong masyadong magpakalasing. Isipin din ninyong kalusugan ninyo dahil tumatanda na kayo. Oo naman, anak. Paminsan-minsan lang naman ito. At huwag ka mag-alala. Hindi ako magkakasakit. Dahil sa alak nahahalata ko na lumalakas ako Salamat ha, Robert, anak, ha?
Aba, ang tarantadong matanda. Naunahan na naman niya ako. Hindi pwede ito. Wala naman siyang ginagawa para sa aming anak. Hindi bale. Dito naman dadaan si Robert. Hayan na siya. Oh, inay. Ay, alis na ko ako. May gusto yata kayong sabihin. Parang hinihintay niyo ako dito sa labas. Oo, anak. Nakita ko na binigyan mo ang iyong itay ng pera. Samantalang ako ang naglalaban ng damit mo at nagluluto ng pagkain mo, hindi mo pa ako binibigyan. Mabuti na yan, pinaalala niya. Siyempre marami naman akong iniisip, Inay, dahil sa trabaho ko. Sige, bibigyan ko po kayo. At bumili na rin kayo ng mauulam para bukas, ha? Ito. Salamat, anak. Sana ay hindi ka pa mag-aasawa ng maaga para matulungan mo kami ng itay mo. Inay, huwag ko kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Ako lang naman yung maaasahan ninyo . Sige, Inay. Aalis na ako. Sige, anak. Ingat ka sa daan, ha? Ayun na si Robert. Mabuti na lang at nagkaroon kami ng anak na mapagmahal sa amin. Kundi, baka mamalimos na kami ni Pedreng. Hoy, friend! Nagawa mo ba yung project natin kay sir? Sigurado na mag-sesar mo na naman. Last din na ngayon . Oo naman. Tinapos ko na kagabi. Kaya nga napuyat ako . Ay, hirap ng buhay estudyante, ano? Marami kang pagdaraanan. Siyempre. Kailangan lang tayong magsikap at maging masipag sa pag-aaral para makatapos tayo. Dahil ito lang naman ang ipapamana ng mga magulang natin na pakikinabangan natin sa hinaharap na panahon. Yun din ang iniisip ko friend. Dahil marami akong nakikita na kabataan ngayon na standby. Kaya maswerte pa rin tayo. Dahil may mga magulang tayo na iniisip ang ating magandang kinabukasan. Oo naman. Pero pahirap ng pahirap ang ating pinag-aaralan, ano? At saka natapat pa tayo sa mga instructor na istrikto. Mas mabuti yung ganun sila para hindi tayo magpabaya sa ating pag-aaral at lagi tayong handa sa ating leksyon. Ay, tama ka, friend. Pero sana naman ay hindi tayo mag-quiz mamaya kasi hindi ako nakapaghanda. Nakipag-chat ako doon sa kaibigan ko sa Facebook. Naku, patay kang bata ka. Alam mo naman, basta pumasok tayo sa klase ni Sir, may short quiz. Kaya ang gawin mo, manalangin ka na wala tayong quiz mamaya. Maring, ano bang ulam natin ngayon? Nakapagluto ka na ba? Dahil gutom na ako. Ikaw talaga, Pedreng. Basta umuwi ka dito sa bahay para kumain. Lagi mong tinatanong kung anong ulam. Ano malay ko? Baka gulay na naman ng iniluto mo. May sawang-sawa na ako. Sana naman iba-iba. Oo. Iba ngayon dahil sa damin mong reklamo. Mabuti ka mo at binigyan ako ni Robert ng pamalingke. Kundi baka sardinas na naman ang ulamin mo. Ganun ba? Ano pang ginagawa mo? Maghain ka na para makakain na tayo. Oo na. Lagi ka namang nagmamadali sa pagkain. Paano? Hindi ikaw ang bumibili at para kang nagugutom lagi. Huwag ka nang magdadaldal dyan, Maring.
Ang sabi ko, maghain ka na para makakain na tayo. At makapagpahinga na ako ng maaga. Dahil may lakad kami ni Paring Bosyong bukas. Ano? May pupuntahan kayong okasyon? Eh sigurado, may inuman na naman. At pag uwi mo dito, lasing na lasing ka na naman. Teka kat, makapaghain na ako. Oh, Weng, sino ba yung nag-text sa'yo? Baka nakikipag-chat ka. Nako, mag-igat ka. Ang daming scammer dyan. Baka maniwala ka sa mga pambobola nila. Kwan po, Mami. Sila Arnie yun, yung kaibigan ko ang nag-text. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako nagtitiwala sa mga kachat ko. Gusto ko lang kasing may paglilibangan ako eh. Pinapaalala ko lang sa iyo. Siguro, nababalitaan mo naman ang maraming dalaga na napapahamak sa mga manloloko sa tiyan. Alam ko po yun, Mami. Kaya nga hindi ako nakikipagkita sa mga kachat ko eh. Mabuti na yung umiwas ka dahil delikado ang panahon ngayon. Kung minsan ay kinikidnap nila at pinapatubos. Kung hindi naman natubos, ay ginagawang bayarang babae. Ayokong mangyari sa iyo yun, anak. Kaya ingat ka sa pagkikipagkaibigan mo. Opo, Mami. At saka hindi naman po ako gumagala. Baka matsambahan ko pa yung mga masasamang tao o di mapahamak pa ako. Yan ang lagi mong isipin, anak. Mahal kita at ang gusto ko, makita kita na magtatapos sa iyong kurso. At saka, huwag ka munang magpapaligaw. Naintindihan mo ba, Iha? Opo, Mami. Masusunod po. Ko na lang hintayin si Marie sa study shed. May klase pa siya. Mabuti pa, mag-aaral muna ako ng aking leksyon para sa susunod na klase. Ay, miss. Pwede bang makiupo dito sa tabi mo? Bakit dito pa? Marami namang bakanting upuan dyan sa study shed na yan. Nakita ko kasi na nag-iisa ka. Kaya lumapit na ako sa'yo. Matagal ko na kasing gustong makilala ka. Pwede ba, miss? Ano ba talaga ang sadya mo sa akin? Makikipagkilala para ano? Gusto mong manligaw sa akin, ganon? Uy, nahulaan mo ah. Sige, sabihin mo sa akin ang pangalan mo, please. Sige na nga. Parang ang kulit mo naman. Ako si Weng. At sabihin ko sa'yo, hindi pa ako tumatanggap ng manliligaw dahil ayokong maistorbo sa aking pag-aaral. Hindi ako mangi-istorbo sa'yo. Promise, gusto ko lang ma-inspirasyon ako dito sa university. Pwede ba? Intindihin mo naman ang sinasabi ko. Pagagalitan ako ng mami ko at patitigilin ako sa aking pag-aaral. Kaya humanap ka na lang ng iba. Marami naman dyan ah. At huwag ka nang lumapit sa akin. Sana sumweldo na si Robert. Dumating na yung bill na bayaran sa ilaw at tubig. Kailangan na magbayad ng maaga para walang multa. Oh, inay. Nandiyan pala kayo. Eto po, nag-grocery ako para hindi na kayo mapagod pumunta sa bayan. Mabuti naman, anak. Kaya lang may ibang problema tayo.
Oh? May babayaran pa ng ilaw at tubig. Sumweldo ka na ba? Ay, oo, inay. Kaya nakabili ako ng mga grocery. Huwag ko kayo mag-alala. Babayaran ko na lang bukas yan. Ipapadala ko doon sa kasama ko sa opisina dahil magbabayad din siya bukas. Salamat, anak. Ito yung resibo, anak ko. Mabuti kung ipadala mo na para hindi na ako pipila na magbayad. Opo, inay. Akin na ko yan. Siya nga pala, nay. Yung ibang sweldo ko, bibigay ko na sa inyo. Para may pambili kayo ng ulam, ha? Salamat, anak, ha. Dahil lagi mong iniisip ang aming uulamin at iba pang bibilhin na kailangan dito sa bahay para hindi na ako uutang dyan sa tindahan. Tsaka, huwag na kayong uutang dyan. At sabihin nyo kay Itay na may ibinigay na akong pera sa inyo para hindi na siya hingi ng pambili ng alak o utang. Yun na nga, anak. Sasabihin ko sana sa'yo yan, anak, na huwag mong sabihin sa itay mo na may iniwan kang pera sa akin. Kundi, kukulitin na naman ako noon. Plano ng ngayon na. Hindi siya kinilig sa akin. Yung ibang mga babae, hinahabol ako. Pero siya, baliwala ako sa kanya. Ngayon lang na hindi siya naakit sa kagupuhan ko. Pero hindi ako titigil na suyuin siya. Yun ang gusto kong babae, palaban. Posible na hindi siya magiging akin. Siya ang babaeng pakakasalan ko. Absent na naman sila, Arnie. Kaya kakain ako mag-isa dito. Saka ako pupunta sa room na susunod kong klase. Tagal naman ang order ko. Sinabi ko na dun sa waiter, hindi pa nila siguro naluluto yun. Swerte ko naman at nakita kita dito. Ha? Joey? Oh, nagulat ba kita? Ang kala mo siguro, artista na si Alden Richard, no? Ano? Ang yabang ng Joey na to. Akala niya gwapo. Pwede bang dito na ako upo sa tabi mo? Wala na kasing bakante doon eh. Naku, kung hindi pa sana ako nakapag-order, iiwanan ko ang lalaking mayabang na to. Alam mo, Weng, huwag ka sanang magagalit sa pagtatapat ko, ha? Pero hindi pwede na hindi ko sabihin sa'yo ito. Mahal kita. Pwede ba? Hindi ito yung lugar na dapat na pagsabihan mo yan. Pero sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Wala kang maaasahan sa akin. Hindi kita gusto. Ano? Bakit may pinagmamalaki ka na ba? Ha? Halika, sumama ka sa akin. Bitawan mo nga ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako sa... Bitawan mo siya! Bakit mo pinipilit na sumama siya sa'yo? Ayaw niya. Kaya kung ayaw mo sumabog ng utak mo, umalis ka na. Ha? Baril, huwag. Huwag mo kong barilin. Huwag! Ano kaya ang mangyayari sa tagpong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na padala ni Robert dito sa ating dula. Love and
Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.